Di lang siya dumaan sa bagyo. Actually, marami po siyang pinagdaanan. Kaya ngayon, topic niya ngayon is when God moves. Paano kaya niya masasabi that when God moves? Na ang Panginoon ay masusunod sa buhay ko. When God moves, ang Panginoon ang mapaparangalan sa aking buhay. Excited na po ba kayo, mga kaabangers? Comment nyo nga po dyan. I am excited. I am excited. So, hindi ko na papatagalin. Ang hapon na ito, i-welcome po natin ang ating kasama. Pero gusto ko munang basahin itong Romans chapter 10, verse 14 to 15. Romans chapter 10, verse 14 to 15. Okay. Kung meron po kayong mga Bible dyan, pwede nyo pong pagbuksan. Sabi niya dito, Romans 10, 14 to 15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya at sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isusugo tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. At yan po ang ating pag-uusapan sa hapon na ito. Gaano ba kaganda ang mga tao, ang mga paa ng mga tao na nagpapahayag at nagbibitbit ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sige nga po. Comment po tayo dyan. Comment. I am excited. I am excited. Yes, let's all be excited. Sabi ni Maria Razo, watching from Parañaque. Sabi naman ni Sister Carol Astor, I am excited. Sabi ni ng Rosemary, I am excited. Yes, let's all be excited. Let's all be excited with what the Lord is doing in our lives and also in our midst. Okay, so sa hapon na ito, gaano kaya ka-beautiful are the feet of those who brings the good news. Sige nga, gusto nating i-welcome ang ating kasama ngayon, ang ating napakaganda at pinagpalang guest. I-welcome po natin Sister Salam Mulato. Good afternoon. Hello po, good afternoon po. By the way po, I am Salam Ibra Mulato and I am 36 years old po and from Pili, Camarines Sur. Wow! Are you married po? Yes po, I am married for 5 years now and meron po kaming isang princess, si Talita Kumi Grace po. Wow! Ganda naman. Doon pa lang sa pangalan ng ating kapatid Salam, ibig sabihin marami ng kwentong mapag-uusapan, marami ng history doon pa lang sa pangalan. At ngayon, meron na siyang pamilya, meron na siyang asawa, at meron na siyang anak. Kapatid, ikaw ba? Ano ang kwento ng buhay mo? Kung ikaw ay may kwento ng buhay na galing sa Panginoon, ano pang inaantay mo? Mag-chat ka na sa ating page at sabihin mo, gusto ko rin ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Or pwede nyo rin pong i-chat si Sister Maria Raso or si Brother Gabriel Villanueva. Ayan po. So, ito po, ang ating kasama, Sister Salam Mulato. Maaari po ba nating simulan ang ating kwentuhan sa hapon na ito? Sige po, yung mga kasama po natin dyan sa Facebook Live. Kamusta po kayo? Mag-comment po kayo dyan. I am ready. Sabi ni Ninang Rosemary Sosa, Sister Salam, sabi niya, maganda ang ating guest, Sister Salam. Wow, mga excited na sila. We are excited. We are excited. I am excited watching from Melbourne, Australia, sabi ni Pastor Dong Campoy. Wow. Praise the Lord. Sabi dito, ulitin ko lang yung sinabi ni Pastor Dong, let God move you from what you want to what God wants. Prepare yourself so that God can bring you to the right place where He can maximize you for His glory.
The Lord said, I created you and formed you to proclaim my glory. Praise the Lord. Amen and amen. So, Sister Salam, maaari mo bang ikwento sa amin ano yung family life when you were a child? Yung family ko po is, si papa po kasi Muslim po, pero si mama po is hindi po siya Muslim. Pero po yung inadapt po namin na practice and religion is Islam po. Tapos, we are six po na magkakapatid. Ikaapat po ako. And yung bunso po namin actually na namatay po last 2022 sa ano po, nagka-leukemia po siya. Tapos po, ah, maganda naman po yung childhood ano kasi sila mama tsaka sila papa po. Hindi po sila yung tipong disciplinarian. So, medyo maluwang po kami when it comes to nagpapaalam, lalo na po kay papa. Since si papa po kasi is sundalo dati po. So, kumbaga, limited lang po yung time niya for us. So, ang ginagawa niya po talaga, lahat po ng gusto namin, sinusuportahan niya po as long as alam niya po na hindi naman po kami mapapahamak. So, si mama naman po, ano lang po siya, chill lang po siya. So, kapag pumayag po si papa, payag na din po siya. So, parang ganun lang po sa parents ko po and sa family ko po. Ibig sabihin, Sister Salam, kayo ay well provided by your parents when you were kids. Opo, nung bata pa po kami. Kasi po, medyo maganda naman po yung ano ni Papa, yung work ni Papa po. Yes. Paano mo nasabi na si mama mo ay chill? Hindi siya namamalo, hindi siya ano? Opo, we never, Nene-nermondo na. hindi po namin na-experience po na yung paluin. Kaya kahit sino, ay meron pong one time noon yung kapatid ko pong sinundan ko malalaki, medyo makulit po kasi siya. So siya lang po talaga yung napalo ni Papa. Pero after po nun, parang siguro nakita po ni Papa na kasi umiyak nang umiyak yung kapatid ko. So parang siguro po ano na yun ni Papa na hindi na po ulitin. Kaya po hindi po kami masyadong naka-experience po talaga na yung spanking and ano. ah, Kababait nyo rin po sigurong mga anak. Siguro po. Kasi Ano anim po kayo kasi, eh. opo. Actually po matagal during nung bata pa po ako pa po yung pinakabunso kasi medyo matagal po akong nasundan. Nasundan po ako grade 6 na. So parang apat lang po talaga kami during that time na bata-bata pa po ako. So, Apo. ano yung pagkakaintindi nyo po nung kayo ay bata? Tapos yung papa nyo sundalo. Then, all that time, wala yung papa ninyo. Ano po yung understanding? Actually po, nung nasa grade 4 po ako, nag-start na po kasi dun yung si Papa po, nami-miss kami. So, ang ginagawa po ni Papa, sinasama niya po kami kung nasaan siya nakadestino. So, para po kaming NPA, sundalo, pero NPA, no permanent address. Kasi po, laking ano po ako, kampo, kumbaga. Kung nasan po si Papa, doon kami titira. So, parang ganun po yung life namin. Simula po nung nag-grade 4 po ako. Ang alam ko, yung ibang mga anak ng sundalo, mga siga, naranasan nyo din po bang maging siga? Ay, opo, nung elementary po ako, lalo na po nung lumipat po kami sa medyo bundok. Siyempre po yung mga tao medyo ano sa mga kapag sundalo, anak ng sundalo, parang ang tingin po nila ano po mas mataas or special. So actually po nung pag-transfer ko po ng elementary, kasi nag-transfer po ako ng grade 5, siga po talaga ako. And may one time nga po naalala ko na nakipagsuntukan pa po ako. Kasi hindi ako nagpapatalo. So, ganun po yung experience ko nung ano, parang siga na medyo may pagkamayabang kasi anak po ako ng sundalo. Parang ganun po.
Eh, siyempre uuwi ba naman yung tatay mo may bitbit na 'di ba? Hindi ka ba naman magiging siga doon tapos yung papa mo kumbaga andun kasi yung perception na yung kapagka sundalo ka, dapat yung mga anak maging ano din, parang may mga ganyang perception din po, eh. Siyempre kailangan mo din payuan yung pagiging sundalo nung tatay mo. Pero yung mama niyo po, she's very very chill lang. Paano niyo po nasabing chill lang siya? Ano po, mag-aano lang po siya, yung parang, oh, kung ano yung sinabi ni papa mo, oh, yun yung gawin mo, parang gano'n po. Gano'n lang po siya. Opo. Hindi po siya yung mama na yung parang maingay or ano, hindi po siya gano'n na mama. So, chill lang po talaga. Hindi po Mabait siya yung naman. masalita. Opo. Ang pinagpala po yung tatay niyo. Okay, mga kabanger, sino dito ang mga anak ng sundalo, anak ng mga pulis, yung mga ano, yung may collar ba ang tawag doon? Yung mga anak ng mga nakaposisyon, yung mga nagtatanggol sa ating bansa. Sino po diyan sa mga kaabangers natin ang nakaranas na kayo ay maging anak ng sundalo or police na yung mga ano na, yung mga anong tawag sa kanila? Mga uniformed men. Tama po ba? Opo. Mm. Kasi maaaring yung nakikinig sa atin ngayon, may sundalo din, ang magulang, or kung ikaw ay sundalo naman, maaari mo bang i-share din kung ano ang iyong karanasan bilang sundalo, kung anong iyong karanasan bilang anak ng sundalo or ng pulis. Alam kong si Ninang Leia ay pulis. Ikaw, Ninang Leia, kamusta naman yung pagiging pulis at pagiging nanay sa iyong mga anak? Sige nga po, mag-comment nga po kayo dyan sa ating comment section. Basahin ko lang po yung mga kinoment ng mga kasama po natin dito. Sabi ni Pastor Walter Faustino, we are excited to witness another life transformed by God. Praise the Lord. Yes, sabi pa dito ni Ninang Rosemary A. Rosas, wow, excited on how God works in your life, sister. Sabi ko na nga ba, sa name pa lang, alam ko na, I'm sure ang pagkilos ng Lord sa buhay mo ay extraordinary. Sabi niya ulit ni Ninang Rosemary, sabi niya, pag sundalo ang tatay, ang anak ay siga din. Sa kanya, yung siga si Sister Salam kasi meron siyang mga karanasan na siya ay nasa bundok. Kailangan, syempre, you have to be tough. You have to be, yung hindi ka ibubuli, hindi ka loloko-lokohin kasi mahirap na, di ba? So, doon sa pagiging siga ninyo, doon sa part po na nakipagbubugan kayo, sabi niyo kanina nakipagbubugan kayo, ano naman po masasabi ng magulang niyo sa ganun? Actually po, hindi ko po pinapaalam kila mama at papa. Yung kapatid ko pong lalaki yung nakakaalam. And instead po napagalitan ako, ini-encourage niya pa po ako na, oo, dapat lang, huwag kang magpapatalo. Parang ganun po. So, para pong lumaki po talaga ako na dapat ako yung, ano, nasa taas, dapat hindi ako natatalo ng kung sino man, parang ganun po. Opo. Tas may one time nga po nun, si papa din po kasi parang ganyan din po yung sinesend sa akin na dapat ganito, dapat hindi ako nagpapatalo. So, meron pong time nun na, for example, ah, pum- yung mga kalaro ko po, yung mga anak ng civilian, magagaling po talagang lumangoy. Tas hindi po ako marunong Mm. lumangoy. Sabi ni papa po sa akin, ano, gusto mong matuto? Dapat hindi lang nakatingin ka lang. Dapat kasama ka nila. So, ang ginawa po, inorient niya po ako paano lumangoy, ganito, ganyan yung paa mo. After po nun, tinapon niya na ako sa malalim. Parang ganun po. Pag sabi nga po, Hindi parang, ka ba naman nagiging siga pag ganyan ang training? kaya nga po. Oo. Tapos po, Ayaw niya po kasi na parang naiinggit lang ako na nakatingin. Kaya po, tinitrain niya po talaga ako. Tapos kung hindi ko na po kaya, sa kanya ko kukunin. Igigilid niya ako. Parang ganun po yung training sa amin. wow. Especially po Eh, sa akin. oo. Apo.
Ganyan talaga ang magulang. Sometimes love must be tough para matuto ang mga anak. Kasi kapag ka palagi, okay lang yan, naaawa, Oo. yung lahat ba, nainggit ka lang, parang gano'n. Di ba? Kumbaga, hindi natututo, hindi natitrain ang mga anak, hindi, kasi doon sa discipline, doon sa teaching ng mga magulang, it is very necessary na ang pagtuturo natin sa ating mga anak ay hindi lang kung paano mag-accumulate ng mga bagay, kundi kung paano humarap sa mga pagsubok ng buhay. Kaya kadalasan sa mga kabataan ngayon, parang may problema lang na ganyan, dumadating na agad sa pagkakataon na ayaw na nilang magpatuloy. So, napakahalaga talaga ng mga magulang na nag-guide, and as I can say, ang galing ng magulang po ninyo on how they taught you sa inyong sa inyong paglaki. Sabi po dito ni Ninang Leia, sabi niya, mahirap maging isang pulis at maging nanay. Pero kailangan time management na. Oh, that's so true. Sabi naman po ni Maria Razo, wala po ba kayong mga masyadong kaibigan? Wala kayong masyadong kaibigan nung bata? Ano po, actually po madami po. Kasi nga po, syempre, anak ng sundalo, alos lahat po ng classmates ko. Parang gusto maging close. Kasi nga po, yun nga po, anak ng sundalo daw po. So, ang dami-dami ko pong kaibigan. And si Papa po kasi, mahilig din siya sa mga bata. So, lagi pong napupuno yung kubo. Kubo kasi po yung tinitira namin. Kubo yung tawag kasi nasa kampo po. So, lagi pong napupuno ng bata yung kubo namin. Hindi po dahil sa parang lahat namin kaibigan ng mga anak niya. Kaibigan po talaga ni Papa kasi mahilig po si Papa sa bata. Kaya madami po akong kaibigan. Wow, talagang napupuno yung bahay ninyo ng mga kaibigan. Opo. Di nagpapakain din kayo ng kadami, Ah, papamerienda, ganyan. Opo, ang isa pong magandang ano po talaga, lalo na po si Papa, masyado siya pong ano, mapagbigay po. May mga time nga po na may dumadaan na matanda galing bundok, tinatawag niya po, pinapakain niya. So, ganun po talaga si Papa. Mm. Oo. Kaya nga po, Wow. kaya nga po ano, nung time po na natatandaan ko po noon, kasi po bundok, syempre may mga NPA po na hindi nila kilala. Si Papa po talaga laging pinoproteksyonan ng mga civilian people po. Kasi marunong pong makisama si Papa dun sa mga civilian. So, kapag may NPA po, sinasabihan ka agad si Papa na, Sir, huwag kang pumunta dyan kasi may ganito. Ganyan. Mm. So, blessed na blessed po ako Mabait kay Papa. naman. Ibig sabihin, yung papa mo, he has really done a good work, lalo na sa mga tao sa paligid, pati sa inyong pamilya, para yung mga tao din na nasa paligid ninyo ay poproteksyonan din kayo. That's really nice. Actually, yung papa ko, mahilig siya sa mga bata. Ang hilig niya talagang mag-ampon. Ay, may dadaan. Kayo, yung ano, siguro that's also a gift ng isang tatay na you embrace people, you love people, kasi may ibang mga tatay na hindi ganyan eh. Ibig sabihin, these are different grace na talaga namang yung character ba lumalabas lalo na sa pakikitungo sa ibang mga tao, and sabihin ko sa iyo, we are blessed. Sino dito mga kaabangers ang ganyan din ang tatay? Mapalakaibigan, mapagmahal, mapag-ampon, mahilig magpakain. Kahit isang buong barangay gustong pakainin. Yan, sige nga po, mag-comment kayo dyan. Maalala natin ang ating mga ama, ating mga ina, ang ating mga magulang. Sige po, Sister Salam. Dahil ikaw nga ay achiever and at the same time competitive, diretso tayo sa iyong elementary days. How was your elementary days? Yung elementary ko po, from grade 1 to grade 4 po, hindi pa po kami sinasama ni Papa sa kampo noon. So, nag-aral po ako sa Pili Camarines Sur po.
And Mm. I am a consistent first honor po from grade 1 to grade 4. Tapos nung lumipat po kami, nag-transfer po kami sa another ano po, sa Sorsogon, sa Kasiguran Sorsogon, transfer po nila kami. And then nag-first honor din po ako nung grade 5, tapos graduate po ako as class valedictorian po dun Mm. sa school na Wow! transfer. Paano ka naging valedictorian at transferee ka? Yun na nga po yung isa sa mga unforgettable event ko po nung Mm. elementary. Kasi po, um, nung in-announce na po na ako po yung class valedictorian, syempre po, umalma po yung dating nagpe-first honor, yung magulang po ng dating nagpe-first honor doon. Kasi sabi daw po nila, hindi daw po ako pwede dapat mag-class valedictorian kasi transferring nga daw Yeah. po ako. Opo, tapos Mm. nakaabot po yun sa school superintendent po. So, yung school superintendent po pumunta doon sa school namin to address po the issue. And during that time po, ako din kasi competitive nga, ayaw ko din magpatalo po. Mm. And yung solution po na nakita nila is, ayun po, i-test kaming dalawa kung sino po talaga yung deserving. Si mama po talaga yung isa sa mga nag-stand po sa akin during that time na talagang nilalaban niya din po na hindi pwede kasi yun, kay mama ko po nakuha yung competitive Mm. side. Kasi po Wow. si Papa po parang gusto niya din pong magsalita pero mas tahimik po kasi siya. Mm. Ibig sabihin si Papa mo, he's more of action. Opo, Si mama po Yun talaga ang yung kanyang love. nakikipaglaban. Opo. Magandang tandem yun. Kasi kapag kapareha silang nakikipaglaban, alam mo na. Oo. So, ikaw ay galing sa Pili, Camsur. Opo. Marami po bang pili Opo. nuts? Ay, marami po, Pastora. Yun po yung Ah, namin dito. Mhm. mm. Kasi kapag dumadaan kami dyan, pag nagbabayland kami, ano kami, hilig kaming magbibit-bit, tapos kain kami tayo ng pili nuts, tapos pasalubong ganyan. Kaya Opo. nakakarating ako ng Kamsur na dadaanan namin yan pag nagbabaylan. Siguro 4 times na akong nakadaanin. I would say, maganda yung lugar ninyo. Daming bundok, no? Opo. Madaming bundok dito, Pastor. Oo. Pag Hopefully nakadaan makarating po kami kayo ulit, din. opo, Mahirap na mag-chat lang mag-byland. po kayo. Sige, add kita sa Facebook. Ano ba? Nag-chat-chat dito. Sige nga, Sister Salam, maaari mo bang i-shout out yung mga mahal mo sa buhay na nakikinig ngayong hapon? Okay po. Hi po, pinakauna po sa aking mahal na asawa na nasa Leyte po ngayon. Nanonood po siya ngayon. And yung mga ano po, dati namin pong kasama sa life group, sa Bislig, sa Baguio, and sa Cebu po. Hello po sa inyo. And gusto ko din pong batiin si Bishop Ernie and Pastora Nida ng NLBF po Australia, and sila Pastor Ray and Pastora Mai po ng NLBF Minalabak, Pastora Dante and Pastora Avanch po sa Kausip and LBF po. And sa Gatekeepers Global Gospel Ministry po sa Leyte. Actually po yung papa po ng asawa ko po tsaka mama ng asawa ko po, ano din po sila, pastors din po sila sa Gatekeepers Global Gospel Ministry. Hello po. Wow! Sabi ni Pastor Leila Nuza Villarama, marhay na hapon, sis salam. Marahay na hapon din po. Sige nga, ano mo nga, say hi to everyone in your own dialect. Sige. Maray na hapon sa Indogabos. Sana nasa maray kamong kamugtakan ngunyan. Just watch po. Actually po, shinare ko din po ito sa aking mga ka-coworkers po. I hope na nakapanood sila kung wala silang pasok. Yes. Marhay sa inyong tanan. Bisaya ako eh. Bisaya. Sa inyong tanan. Taga Cebu ako.
Ano po, nag-work din po ako sa Cebu. Doon po kami nag-meet ng asawa ko sa Cebu. Okay. Saan kayo sa Cebu? Sa may Hakusalim Street po kami nag-stay. Apo. Doon lang. Dito Opo. raman pud ko. Dito Bisaya lang ka, na. Pastora. Oo, malapit lang doon. Promise. Siguro mga 2, 3 streets lang. Okay po. Oh, parang getting to know each other yung sa atin Kaya eh. nga. Kaya nga po. Sige, at tuloy na natin. Yung Opo. pagiging achiever mo, dinefend mo yung sarili mo, dinefend ka ng nanay mo, at ikaw ay naging valedictorian. Opo. Congratulations! Sige Opo. nga, anong nangyari sa'yo after elementary? After elementary po, nag-aral na po ako ng high school. Tapos sa high school po, again, ako po kasi kapag alam ko, inahanap ko po kaagad kung sino yung mga valedictorian din. Parang tina-target ko po talaga. Tapos tinitingnan ko Uy, po galing. paano sila parang ganun po talaga yung isip ko. So, nung first year po kami, 5 po kaming valedictorian doon sa section namin. Tapos, Hmm. china-challenge po ako ni Papa na 5 kayong valedictorian dyan, dapat ikaw yung top, ikaw yung parang ganon. Pero hindi naman po yung ang dating sa akin is, hindi po ako napipressure kasi gusto ko din po, yung parang ganon. So, yun po, nung first year po ako pa din po yung nag-first doon sa first year namin na section po. Wow. Sino kaya sa mga kaabangers natin ang palaging first year? Sige nga, comment kayo dyan. First honor pala. First honor. Valedictorian. Sino-sino kaya sa mga kaabangers natin? Mag-comment naman kayo dyan. Mga kaabangers. Sino-sino po ang mga palaging achiever, competitive sa kanilang mga schools noong unang panahon. Tagal na, unang panahon na. Actually ako, ano din ako eh, nag-graduate ako ng second honor nung elementary. Alam mo kung bakit? Tatlo lang kami. Tatlo lang kami na ano. Tapos, tita ko pa, mami ko pa yung principal. Kaya congratulations to myself. Sino magko-congratulate sa sarili nila dyan, first honor. Parang tuwan-tuwa po kayo. Chill-chill lang din ako nung elementary. Nung high school na, second pa rin ako. Pero second to the last na. Kasi ang tatalino na ng mga classmate ko. 18 na kami nun eh. Sige, tungkol naman po sa buhay niyo, balik tayo. Hindi po kayo Nung ano nag-get over dun sa ko, sa second honor. yun nga, yun po. Yun po, Pastora, nung pag second year ko po, nag-decide po sila Papa kasi medyo may nangyari po na nung nag-operation po sila Papa, may naka-enkwentro po nila yung kamag-anak po na NPA ng nasa labas, yung malapit lang po sa amin and namatay po yun. And nalaman po nila na yung leader po during that time is si Papa. So, nung nakaburol po yun, kumbaga inano si Papa na pati daw po kami idadamay. Idadamay din po yung pamilya namin. Parang sinabihan po, may nagkwento po kay Papa, winarningan si Papa. So si Papa po natakot na noon para sa amin. So nag-decide po si Papa na pauwiin po ulit kami dito sa Pili. Kasi po delikado po kami doon. So transfer naman po ako dito sa Pili. Pagdating po dito sa Pili, meron po silang tinatawag na smoke section, yung pang science and math na section po. Na, yun po talaga yung pinaka mga pilot class kumbaga. Tapos po, nung nag-entrance exam po ako, um, na halos na perfect ko po yung entrance exam. Pero, hindi po nila ako pina-pilot class kasi daw po galing ako sa hindi pilot class na school, na section doon sa amin. Wala po kasing pilot class yung iba po yung section. So ang ginawa po nila, doon lang po ako sa sunod na section po. And then kapag ano po, math and science, tinatransfer po nila ako sa pilot. Tas kapag hindi na math and science, doon na po ako sa dating section ko. And nagre-represent din po ako ng
mga representative ng school po for the competition, especially po sa mathematics po. Yun po yung dun na po ako nag-graduate ng second year, third year, dun na po ako nag-second year, third year, tsaka fourth year. Tapos po, pagdating po ng fourth year, Ano, sige po. hindi po, okay lang po. Tuloy niyo po. Pagdating po ng fourth year, nung nag-announce na po ng mga honors, wala po ako dun sa honors. Dun po nag-start Hmm. yung journey ko po na parang nawalan ako ng ganang mag-aral. Yung reason daw po kasi is kukuha lang daw po sila ng honor sa pilot class. So I just graduated po as graduate for the first Ay, time. gano'n. Opo. Nakakalungkot naman yun. Kaya nga po. Oo. Siyempre, So, pinaghirapan mo yun, tapos hindi na-appreciate yung pinaghirapan mo. opo. Tapos Kahit na parang mas mataas yung grade mo sa pilot class. Hindi ka pa rin may kinuha. hindi pa din po. Honestly po, meron po talagang mas magaling sa akin dun sa pilot class. Pero yung sa akin po sana during that time, sana po na-recognize naman kahit with honors lang or ano. Pero hindi po talaga nila tinanggap yung application ko for honors. Um, yeah. So since So, dahil opo, yun yung naging discouragement ninyo kasi you're always at the top, then all of a sudden, you are being unrecognized. So, what was the impact sa inyo po nung ganong scenario? parang sabi ko, parehas lang pala. Kung nag-aral naman ako, hindi naman pa rin i-recognize kasi ganito. Hindi na kahit po actually pumunta pa po si mama sa school kasi pinaglaban pa din po niya. Pero wala po Hmm. talaga kaming nagawa po. Kaya po, yung impact po sa akin noon is parang, doon po nag-start na parang nawalan po akong gana mag-aral. Parang Oo. ganun. Kakalungkot naman yung ganyan, no? Siyempre, kahit sa magulang nakakalungkot, bakit naman ganun yung nangyari? Sabi ni Ninang Sally, mapagpalang hapon po, Pastora Pat, ako po palaging first honor. Wow! Sana all. Sana nagmana ako sa iyo. Kita ko kasi yun. Sabi ni Ate Maylin Pajarillo, Pastora Majoret, di mo tinanong. Wala po ba kayong extracurricular activities? More on ano po kayo? Education? Actually po magaling po kasi si Papa mag-chess. So lahat po kami praktisado sa pagche-chess. Wow. Nagko-compete din po ako pag mga yung panlalawigan, mga ganun po na chess. Tsaka po Oo. taekwondo. May nakakatawa pa akong experience sa extracurricular activity kasi po mas gusto ko po talaga yung taekwondo. And ako po yung napiling mag-represent ng school namin nung high school. Kaso lang nung nagwi-weigh in na po, wala akong katapat. Kasi daw po hindi puwedeng malalaki po kasi yung mga kasama, ako po medyo maliit lang. So, ang ginawa po, hindi po ako nakapaglaro, nakatambay lang po ako dun sa quarters namin. Opo, Anong tapos year po, niyo po niya? fourth year na po, fourth year. High Fourth year high school. school, opo. Tapos Parang po, sabay-sabay naman yan, no? opo. Tapos po nung pumasok po yung kasamahan namin na coach ng chess. Sabi nila Mm. po, ay, kulang tayo ng isang player. Kailangan daw dalawa daw pang representative. Nagtanong po kung sinong marunong mag-chess. So, sumali na lang po ako sa chess. Wow. And then, what happened? Nag-silver po ako sa chess po. Wow, Unexpected. congratulations. Ibig sabihin yung papa niya mahilig talaga sa chess, tapos kayong lahat na mga anak tinuruan. Opo, may mga time nga po nun na pag nagche-chess po kami ni Papa, umiiyak na po ako. Kasi po kada move ko, tatanungin niya ako, ba't ka nag-move dyan? Ano ba yung purpose mo? Kapag hindi Wow. mo po nasagot ng maayos, papagalitan ka. Ibig sabihin, yung papa niyo po ay disciplinarian din siya. Talagang nagtuturo siya ng tama sa inyo. Kagaling,
Kagaling nung pagkakaano Opo. ng papa niyo. Mm. Ibig sabihin, even the small details, Opo. even the big details, nandun yung papa niyo kahit na madalas nandun siya sa trabaho niya, pero yung mga parte ng buhay niyo na yan, nandun talaga yung papa niyo, hindi siya MIA, missing in action. Opo, hindi po. Actually po, si Papa na kada po kapag mga like for example, yung graduation, yung mga siya po talaga yung umaakyat sa stage. Lagi po siyang nandyan para sa akin po. Oh, Ah, nakakatuwa naman yung ganyan, no? Sabi ni Ninang Sally, parehas kayo ng anak ko, she loves Taekwondo. Player. Pumse. Ano yun? Pumse. Player po siya. Taekwondo player po siya. Ako nag-taekwondo din ako, kaya lang most of, summer lang. Isang buwan lang ako. Ganun lang, mula nung bata ako, pag pupunta kami ng Cebu, kasi yung Abellana, di ba? Yung City Sports Complex. Malapit lang talaga doon yung bahay namin. So every summer, 1 to 2 months, nandun kami nagta-taekwondo, swimming, lahat ng sports sinasalihan namin para lang ma-occupy yung aming summer. So, chess, hindi hindi ko nga alam kung paano gamitin yun. Alam ko lang magbukas, pero hindi ko alam kung paano itsura talaga. So, congratulations. Ako dito sa Abulog, meron kaming member. Ang pangalan niya Johan, 9 years old siya. 8 years old siya. Ang galing niya din mag-chess. Nakapasok na siya sa regional ngayon. And nag-compete sila next week. Last week, ang galing nga eh. Pinagpala talaga ang mga magagaling sa chess. Sige mga po, Sister Salam, doon sa discouragement, despite of the discouragements, nabasa ko doon sa life story, testimony mo, na nagamit din yung pag-chess po ninyo para sa inyong college? opo. Nung college po kasi ako, timing po na nag-retire si Papa sa pagiging sundalo po. And since Muslim po si Papa, Muslim po kami during that time, hindi po maayos yung mga papers niya kasi kadalasan po, especially the birth certificate, gano'n. Nagkaproblema po yung namin. As in, wala po siyang natanggap kahit piso. Siya lang po yung nag-work sa amin that time. Tapos, college pa po ako. So, ang ginawa ko po is, gumawa po ako ng way para makapagtuloy ng pag-aaral. So, nag-try po ako mag-try out sa pagiging chess varsity. And sa naman po, nakapasa naman po ako. And because of that po, natuloy-tuloy ko po yung pag-aaral ko. Mm. Doon po sa pag-aaral ninyo ng college, ano po yung kinuha niyong kurso that time? Nung una po, nung first year ako, ang gusto ko po talaga is computer engineering po. Kasi na-inspired po ako dun sa mga robotics, mga Ang talino po technology. talaga ninyo, no? Robotics, technology, ganun na yung kinaka-inspirean ninyo. Iba ang inspiration niyo, ha? Ang galing. Opo. Pero po, medyo malayo po since gusto ko po kasi yung school na related po talaga with the technology. So, nag-aral po ako sa Legazpi City. Medyo malayo po sa bahay namin. Right. And kaso lang nga po, during that time po, dala-dala ko yung discouragement ko nung high school. So natuto po akong mag-entertain ngayon ng mga manliligaw. Tapos natuto po akong mag-cutting classes. Kasi po, discouragement po kasi yung parang nakalagay. Ayoko na po maging, pagod na po ako na mag-aral ng mag-aral, tapos parang mawawala din lang naman. So, nag-start po ako nung first year na nag-aral na, trinay ko naman po yung other side. What if, ganito, i-chill ko lang, mag-happy-happy lang ako, kasi parehas din lang naman. Parang ganun po yung thinking ko during that time. Mm. Tapos yun po. May one time po no na, pero sila papa po hindi po alam yan, na akala po nila, nag-aaral pa din ako ng maayos.
may one time po no'n, sa English ano namin subject, yung teacher po namin, tinawag yung mga names na puwedeng ma-fail sa subject niya, and isa po ako dun sa tinawag na puwedeng ma-fail. Dun ko lang po nag-sink in lahat sa akin na natakot po ako bigla, yung parang hindi ko po matanggap sa sarili ko na nandun ako sa list na yun. Mm. Siyempre, So ang ginawa ko dati, po, palagi kang nasa listahan ng principal na top honor. Tapos ngayon, bigla kang nalista sa no honor. Bigla kang nalista sa pabagsak na, di ba po? opo, yun po. Tapos parang dun lang po talaga nag-sink in sa akin lahat na parang natakot ako bigla, hindi ko po alam yung nahihiya po ako sa family ko, kila papa, ano po kayang masasabi nila kasi ang alam po nila nag-aaral ako ng maayos, yung parang gano'n po. Kasi si papa po tsaka si mama, very supportive po talaga sa pag-aaral ko. To the point po na, kaya nga po hanggang ngayon hindi ako masyadong marunong magluto. Hindi po talaga nila ako pinapatrabaho sa bahay. Kasi nga po gusto nila mag-aral ako. Parang gano'n po. So, natakot po ako bigla. Nagkaroon ako ng takot. Tapos, nung nalaman niyo po, ano pong ginawa ninyo? Nung nalaman ko po, halos hindi pa ako nun nakatulog hanggang morning. Isip po ako ng isip anong gagawin, kaya pa ba? Baka hindi na. Kasi wala pa ako natututunan kasi nga lagi akong nagka-cutting classes. So, ang ginawa ko po na paraan, tinawagan ko po, kinausap ko po si papa tsaka si mama. Sabi ko na lang po, hindi ko po pala gusto yung pagiging computer engineering. Baka po pwedeng iba na lang yung kunin kong course. And dahil nga po sila mama naniniwala naman sa akin, so pumayag po sila. Nag-stop po ako ng first, hindi ko na po tinapos actually yung first sem po. Umuwi na po ako sa bahay, tapos sabi ko po sa kanila, mag-i-enroll na lang po ako to next school years, dito na lang po sa Naga City. Mm. Paano niyo po sinabi yun? Siyempre, yung part na kinakabahan ka, baka bagsak ka, to sasabihin mo na gusto ko na lang mag-shift or mag-transfer. Di ba may moment yan na pagpapraktisan mo pa kung anong sasabihin mo, or sinabi mo lang na boldly na, ay, ganito po kasi yung gusto ko. Hindi ko po alam, parang magaling po ako magsinungaling during that time eh. Kasi hindi po talaga nila nalaman. Tapos sinabihan ko pa nga po na, "Ma, wag mo nang kunin yung credential ko kasi gusto ko mag-start ulit dito, dito sa Naga City, ng bagong course," sabi ko sa kanila. So, pumayag naman po sila. Mm. Yung mga major moments na ganyan, paano sila nag-a-approach? Paano nila kayo kinakausap? Madali lang po kasing kausap talaga sila mama tsaka sila papa eh. Actually po sila mama tsaka sila papa since hindi din po sila nakapag-aral eh. Kaya ganun po talaga yung ano nila. Tapos kumbaga madali ko po silang nasasabihan ng kung ano-ano kasi nga po hindi po sila nakaka-college. So parang minsan hindi masasabi ko na parang na nagsisinungaling po ako, nama-manipulate ko po yung mga situation kasi nga po, yun nga po, hindi po sila nakapag-college, so hindi po nila masyadong alam talaga yung ano dun. Kaya ganun po Ibig sila sabihin, kasuporta. ibig sabihin inosente sila at guilty ka. Opo, ganun po. Oo. Ano masasabi mo sa mga kabataan ngayon na ganyan pa rin ang ginagawa sa kanilang mga magulang? Siyempre, kababait ng mga magulang, 'di ba? Tapos yung mga anak, ganun yung ginagawa sa mga what can you tell to these young people? Actually po 'no, ngayon po na isa akong instructor po sa college, lagi ko po talagang pinapaalalahanan yung mga estudyante ko po especially na, sana po bigyan nila ng halaga ano man yung mga kasi yung mga magulang po talaga is grabe yung paghihirap, suportahan lang po tayo sa pag-aaral natin. Sana po, kahit papaano is, hindi man po natin maibalik ng parehas kung ano man po yung nagastos nila or ano na binigay nila po sa atin, at least po gawin po natin yung best natin na
kumbaga yung pangarap nila para sa atin is magawa din po natin ang maayos. Kasi po hindi po talaga madali magpaaral, especially po dito sa tinuturuan ko ngayon na university po na mahal po talaga yung tuition. Mm. Yeah, that's so true. Totoo yun, kasi kahit ako may ganun din moments. Pero salamat talaga sa buhay ng mga magulang na nagdi-direct, nagtuturo, nagpapaalala ng tama, kung ano ang tama at dapat na gawin. So, doon sa discouragements ninyo na na-discourage kayo mag-aral, tapos biglang muntik na kayong bumagsak, then nag-shift kayo, paano naman po, kamusta naman po yung pag-aaral niyo nung after yung inyong pinagdaanan? Nung na-transfer na po ako sa ibang school, nag-shift po ako as electrical engineering naman po. During the time po, medyo nag-gain ko po yung dati kong pag-aaral. Naging Dean's Lister po ako for first year hanggang second year po ulit. Um, Tapos pag third year ko po, kasi meron pa ako ng crush na yung nakaklase ko. May crush Um, na. Mga ka-abangers, may nalaman, crush na. may crush na po. Nag-aantay sila ng crush. Sige. Tapos po, nalaman ko po na civil po pala siya. So, ang ginawa ko po, sabi daw po kasi follow your dreams. Nag-civil po ako, kahit hindi ko gusto yung civil. Yung follow your dreams, yung crush na yung dream mo. Opo, hindi po yung pagiging civil engineer po. Yung, yung crush ko po talaga. Opo. Tapos po yun, nagkaroon po ako ng group of friends sa civil engineering po. Kaso nga lang po, napunta po ako dun sa group of friends na medyo, na hindi talaga, hindi pala medyo, talagang mga bad influence and natuto po ako dun. Tinuruan po nila ako paano uminom, manigarilyo, at magbisyo po. And yun po. Paano naman nangyari doon sa follow your dream? Na-achieve mo naman yung dream mo. Na-achieve ko po actually po naging kami po ng 8 years yung dreams yung dream Wow. na ano po Yung ako dream dun mo sa na spirit. Oo. po. Kamusta naman? Alam ng parents mo, nagpaalam ka naman ba? Nung una po hindi pa po nila nalaman pero eventually po kasi tumagal nga po kami ng simula po third year naging kami hanggang graduate, nagkatrabaho. So eventually po nalaman na nila papa lalo na nung graduation po namin nalaman nila na meron na pala akong boyfriend during that time. Pero po yung inano ko lang po talaga nun, nagiinom po ako, naninigarilyo, hindi po alam nila papa. Pero mini-make sure ko po para hindi ako mahuli na nagbibisyo ako. Mini-make sure ko po na kapag may exam, nag-aaral po talaga ako ng maayos para yung mga grades ko po hindi din bumababa. Meron talagang may mga ganyan talagang mga kabataan na makakaranas ng bisyo-bisyo, yung mga inom, no? Depende din ba yan sa mga association mo, sa mga nagiging kaibigan mo? Opo, kasi po nung hindi pa po ako umiinom, lagi nila akong niyayaya, sumasama-sama lang po ako. Para pong hindi ako para maka-feel po ako ng sense of belongingness. Parang, sige, iinom na lang din ako. Total, nandito din naman ako. Tapos, nung nagsisigarilyo po sila, sabi nila, kung ano pong sinasabi nila sa akin. So, trinay ko din po. Does your parents know your friends? Hindi po. Hindi po. Ano masasabi mo naman sa mga magulang na yung kagaya niyan, meron ng anak na dalaga na, and then hindi mo alam hindi mo kilala yung mga kaibigan. Kasi naalala ko nung high school ako, sabi nung mama ko, hindi ko nga kilala yung mga kaibigan mo eh. Sabi niya sa akin na ganyan. Kasi nagkikwento ko tungkol sa kaibigan. Hindi ko nga kilala yung mga kaibigan mo. Eh, hindi niya pala kilala yung mga kaibigan ko. Nung pagkaalam ko na hindi niya pala alam yung mga kaibigan ko, unti-unti ko naman dinadala yung mga kaibigan ko sa bahay. So, I realized
napakahalaga ng mga magulang na alam din kung sino ang mga kaibigan ng mga anak. Tama po ba? What are your thoughts in that? Tama po kasi para po at least alam ng parents kung ano kasi po kadalasan po talaga yung influence nanggagaling po sa mga group of friends po kasi lalo na po pag mga college talagang kaya Yeah. yun po. Pero sa akin po, sa part ko, hindi ko po talaga pinapakilala kila mama at papa. Kasi alam ko po na pag pinakilala ko, tas nakita nila na ganyan, pagbabawalan po nila akong makisama. Kaya Yeah. hindi ko po talaga pinapakilala. Yes. Kaya mga kaabangers, it's necessary for us to do. Kaya nga, ako, I really feel like napakahalaga ng mga magulang na they're not just there to yung pagiging yung pagiging pangalan lang na magulang. Kumbaga, nandiyan sila because they are your parents, but they're also your friends. Kasi kapag ka nabuo yung relationship within the house, hindi talaga yan maghahanap ng ibang relationship sa labas. Depende na lang siguro. Pero it is very essential na yung mga magulang din talaga naman na nakakapag-usap. Kasi kadalasan sa panahon ngayon, mas kilala pa ng mga barkada yung yung person kaysa doon sa magulang na hindi masyadong kilala yung anak na hindi na alam kung ano pala yung ginagawa. 'Di ba kasi bad company corrupts good character. Ibig sabihin, napakahalaga ng mga tamang tao na sinasamahan natin and very helpful din yung mga magulang na dinadala ang kanilang mga anak sa loob ng simbahan. So, we can have friends outside the church. We can have friends inside the church. Pero ang mahalagang relationship doon ay yung nandoon within the family circle. Kasi hindi mo hahayaan na mapahamak ka. Bakit? Kasi secured ka eh. Meron kang security within your home. So, what can you tell itong mga kabataan na napupunta sa mga maling barkada po? Ah, ano po, be wise in selecting your friends, your group of friends. Kasi po, darating po ang time na marirealize mo na napaka-importante po ng mga nakapaligid po sa iyo po. Kasi po, Pastora, nung grabe po talaga kami uminom po. Almost every day po. And dumating po sa point na nagkasakit po ako. Hmm. Kaya opo, sisingilin po talaga tayo ng mga ginagawa po natin, especially sa body po. So nagkasakit po ako, ah, ano na po ako nun eh, 5th year college. Umihi po ako ng pure na dugo. Opo. Tapos pumayat po ako. Yung mga kapitbahay ko po noon, naalala ko po, laging sinasabihan sila mama na sayang, graduating na. Kasi akala po nila mamamatay ako eh. Kasi grabe po talaga yung pinayat ko. Tapos 2 months po akong hindi nakapag-aral. Yung parang dahil po dun sa mga bisyo ko po, which is hindi pa din po nalaman nila mama at papa na dahil doon, akala po nila kung ano lang po talaga na nangyari lang po talaga sa akin, yung parang ganun po. Kaya po sa mga Hindi niyo kabataan, pa rin po inamin? hindi po ako nagsabi Hindi kasi niyo pa rin po especially po inamin? Oo. especially po sa Muslim po kasi ano po sila, masyado po silang stricto doon sa mga bawal magsugal, bawal uminom, bawal manigarilyo. Kasi po si Papa wala po siyang bisyo eh. And parang ano po sa akin na Yeah. malalaman niya na ganun po ang ginagawa ko. And ang alam po nila, Oo. nag-aaral ako ng maayos. Parang ganun. So yun, alam mo yung hindi kapag ka nalaman ng magulang yung ganyan, hindi ka lang kinurot sa puso eh, parang tinadyakan, parang, kumbaga, parang gumuho yung mundo mo. Kasi nakita mo doon na I've done my part. Ginawa ko yung the best ko. Then all of a sudden, yung anak ko, ganito yung ginagawa sa kanyang sarili. It's really painful, di ba? Sabi nga ni Brother Samuel Siruela, sabi niya, tama po, wag itago ang mga kabarkada, ipakilala sa magulang upang makilatis. Ang magulang ang pinakadalisay na barkada, di
di ka iiwan o pababayaan. And not just, magulang is not just barkada. Ang magulang is magulang in all. So, ibig sabihin, yung magulang natin, pag nagpakapaka-magulang sila, they are our confidant, sila ang ating best friend, sila yung talagang mapagkakatiwalaan natin sa ating mga buhay, even yung mga secrets natin, di ba? Sila nga yung pwede nating sharean. And kadalasan sa mga kabataan, sila sabi, nahihiya ako kay mama, nahihiya ako kay papa, ayoko, natatakot ako. Pagdating ng panahon, 'di ba? Mare-reveal at mare-reveal din naman yung secret na yon. Mas mahirap na kasi hindi na siya nasolusyonan ng maaga. Kaya sa mga kabataan natin, napakahalaga na build your relationship and build your communication with your parents. Huwag natin silang iniisang tabi because at the end of the day, it will always be our parents. Sa kanila at sa kanila pa rin tayo ang lahat ng tao pwede tayong iwan, lahat ng tao pwede tayong talikuran, pero yung mga magulang natin, sila ang pwede nating balikan at puntahan. And their love is always genuine. Sige nga po, tuloy niyo po yung kwento niyo, Sister Salam. Tapos yun po, I remember po ang nakakaalam lang po talaga, yung boyfriend ko po kasi, hindi din po siya umiinom, hindi din po siya naninigarilyo. Yung Siya ex po niyo kung, po. yung ex ko po, nga pala, ex na ba? Sorry for that. Yung ex ko po, hindi din po siya umiinom, hindi po siya naninigarilyo. Kumbaga, nandyan lang po siya pag umiinom kami, taga-alalay sa akin, parang ganun po. So, Mm-mm. pero ano naman po, naka-recover naman po yung body ko. Sabi ko nga po, second life ko na po talaga. Siyempre, Um, ikaw pa rin yung umihi ng dugo. Naku, himatayin ako sa ganyan. Opo. So, yun po, sa awa po ng Diyos, nakagraduate naman po ako. Sabay po Great. kami nung ex ko. Mm-mm. So, tas yun po, after graduation, um, nasa Cebu po ako nag-review. May tanong po ako kasi 'di ba iba yung pananampalataya niyo po noon. Nung kayo ay may sakit, what are your parents? Ano yung, kasi 'di ba tayo nananalangin tayo, what do they do at that time na kayo ay may sakit? Yun lang, nananalangin din po sila na ano, kasi po, isa po talaga sa naibigay sa akin na values ni Papa is, sa amin po lahat is yung pag-pray po. Kasi almost all that, sa one day po, kahit anong ginagawa po namin, sinuwan po talaga kami ni Papa to pray bago maligo, pagkatapos maligo, kumain, parang ganun po. So, parang yun na po yung naituro sa amin na values po ni Papa. So, sila po, they are keep on praying, na as Islam po, yung parang ganon sila. Auntie na Muslim din po. Kasi may Muslim community po kasi dito. Doon po kami nagsasambayang nung una po. So, they keep on praying for me. And after naman po nun, nung naka-recover po ako, yun po yung parang turning point ko din po na I need to stop. Kasi may time po noon na iniisip ko po na pwede ba akong lumipat sa ibang katawan kasi ayoko pang mamatay. May ganun po akong thinking noon nung nangyayari po sa akin yung mga ano na yun, during that time. Kaya after po noon, talagang sinabi ko po na hindi ko na po ulitin. Mm-mm. So, after that, ano na po, nagpunta kayo ng Cebu. Opo, pagka-graduate po namin, actually nagre-recover pa po ako noon pero since kailangan na po mag-review, pumunta po kami sa Cebu. Kasi yun po yung isang review center po kasi yung nakahook sa amin. Actually 5 lang po kami. Ako lang po yung isang babae. Tapos kasama ko po yung boyfriend ko during that time, my ex. Tapos may 3 pa pong lalaki na barkada ko din na sumama po sa amin sa review sa Cebu. So, yung 5 lang po kaming magkakaklase na nagpunta po ng Cebu para mag-review po. Mm-mm. And then, ano po nangyayari?
Tapos, during review po, andun pa din yung ano ko eh, hindi po talaga naalis sa akin yung pagiging, yung mag-think na, kasi po, yung reason nung tatlo na sumama po sa amin ng ex ko is magpapaturo po sa amin kasi yung ex ko po, achiever din po siya. Nung during that, nagre-review po kami, ang isip ko po talaga, kung papasa tong tatlo na to, syempre papasa ako. Kasi tinuturuan ko lang sila. Tapos, very competitive din po ako kasi chinecheck ko po talaga kung sino yung mga nakapasa kasi nilalagay po sa ano. So, parang hindi po talaga naalis sa akin yung pagiging competitive po. And, ang nangyari po, nag-relax po ako. Kasi feeling ko kaya kong pumasa. Ang yabang. Parang ganun po. Nag-relax po ako sa Cebu. Hindi po ako masyadong nag-review. Tapos po, ang kagandahan po is dinala po ako ng Panginoon dun sa review center na yung may-ari po is Christian po. So dun po nag-start lahat ng story ko kung bakit po ako nakakilala sa How you Panginoon. encountered the Lord. Sige nga, parang yan ang masarap na love story. Ikwento mo nga yung encounter mo sa Panginoon. Opo. Yung ano po, yung exam po kasi namin November, tas June pa lang po, start ng review. May nagsishare na po talaga. Pero ako po, close-minded ako eh. Kasi Muslim na ako. Yan po yung talagang ano ko. And then, marami pong, almost every month po, nag encounter sila. So, encounter with God. Lagi po akong, yung may-ari po, yung asawa po nung may-ari ng review, lagi akong nilalapitan kada end ng review. Sabi niya, Salam, gusto mo ba mag-encounter? I-try mo lang. Tapos ako po, parang, hindi po, thank you po, ginaganyan ko lang. Tapos, meron pong pumupunta sa boarding house namin na mga Christian po. Tapos, nagsishare po. Ang ginagawa ko kapag nag-chat na si Ate Orfa, yung nagsishare sa akin. Kasi ako lang po yung babae. Sabi, Salam, papunta kami dyan ngayon. Tapos, ang ginagawa ko po, sinasabihan ko po lahat ng kasama ko sa boarding house na, huwag kayong maingay ha, sabihin ninyo, wala ako. Tatago lang po ako niyan sa CR kasi ayoko nga po, ayoko nga pong makinig kasi Oo. naboboard po ako, nagsishare, parang ganun. Kasi close-minded po talaga ako. Tapos po, may Mm. one time nun, it was September, yung first week of September, inintroduce po nila ulit yung Encounter God Retreat. Tapos sabi ko po, hindi ako gagastos kasi meron pong registration eh. Sabi ko, ay, hindi ako gagastos dyan. Sabi ng mga kasamahan ko, sige na, sumali tayo, itry lang natin. Sabi ko, kung may maglilibre sa akin, sasama ako. Pero kung hindi, hindi ako sasama. Kayo na lang, sabi ko Sa sa libre. kanila. Mahilig sa libre. Hindi willing invest. Kaya Oo. yun po, yung ex ko po, gusto din sumali. So sumali siya. Sabi ko, sige, kayo na lang dyan. Kaya nyo yan. Oo. Tapos, nung matapit na po yung Encounter God Retreat, may nag-back out pong isa. Chinat po ako, sabi niya, Salam, baka gusto mo na sumali, ikaw na lang kasi may pupuntahan ako. Nag-pray Oo. po ako noon kasi yun nga po, mahilig po ako mag-pray. So, prinay ko nga po yun na kung talagang para dyan ako, sasama ako, kung hindi, hindi ako sasama, sabi ko. So, yun nga, may nag-back out, so ako po yung pinalit. Kasi libre naman, hindi na Oo. daw niya kukunin yung bayad. Yes, Sabi, that's deal. tas po, sabi ko, sige, sige Ala, sasama ako doon, titingnan ko, out of curiosity, titingnan ko lang kung anong ginagawa nila. So, to cut the story short po, sumali ako ng Encounter God Retreat. That was September 28 to 30. Tapos 2013? po, during 2015. Wow. Ay, Doon ako sa 2012 po, Cebu. 2012. Ay, graduate ako ng 2012 po. college sa 2012. Opo. Tapos po, during the encounter po, yun na po talaga yung pinaka-turning point. Kasi po, first day, ano lang po ako, talagang taga-Masid. Naalala ko Mm. po yung guide ko po, laging ini-encourage
na you just kung ano nasa heart mo. Wala pa akong pakialam. 'Pag may umiiyak, tinitingnan ko, ba't ang OA naman nila? Parang gano'n po yung lagi kong inaano na ang OA naman nila. So, first day, second day po, parang naano na ako na parang, i-try ko kaya? Kasi tingnan mo sila, oh, parang ang saya-saya nila. Ako lang yung parang, okay. Pero sila po, grabe talaga naluluha. Pag nag-iikot, ay nag-ano na po kami, huddle, naluluha, pag-share. Ako parang ganon. So, nung second day, opo, second day night po, doon na po ako talagang naano, kasi challenge ko po yung Panginoon during that Mm. time. Sabi ko sa kanya, kasi si Jesus po sa amin, isa po siya sa Islam. Ano po siya, prophet po si Isa. So, hindi po ako naniniwala during that time na Jesus is the Lord and Savior. So, ang ginawa ko po, nag-ano po ako, nag-pray po ako. Sabi ko sa kanya, Jesus, kung talagang totoo ka at buhay ka sa katulad ng sinasabi nila, magparamdam ka sa akin. Gusto kong maramdaman kita. Sabi ko sa kanya, challenge ko, yung parang ganun po talaga, parang siga pa din. Oo. Gusto kong maramdaman kita. Sabi ko. And then I just closed my eyes. Sabi nung, nilapitan po ako ng guide ko. Hindi ko alam kung naririnig niya ba yung sinasabi ko. Nilapitan po ako. Sabi niya, just open your heart. Gumanyan po siya sa akin. So, ako naman po, I followed it. Sabi ko, okay, I open my heart to you, Jesus. Hanggang po sa nanghina po ako na hindi ko na maintindihan. Tapos naiiyak po ako na hindi ko alam kung anong reason bakit umiiyak ako. Tapos basta iyak po ako ng iyak. Sabi ko nga po noon, humahalo na yung luha, yung sipon. Hindi ko po mapigil. So, talagang grabe po yung iyak ko, grabe yung ano ko na, hindi ko malaman bakit, yung parang ganun. Dun ko po talaga unang naranasan na yung sabi ko nga, "Wag mong i-challenge yung Panginoon." Kasi ano talaga, so pinaramdam po talaga niya sa akin Buti na totoo po challenge mo siya. ang Panginoon. Kaya nga po, Kasi sumagot ka na inakod sa challenge mo. yun na po yung yung pag-encounter ko po sa Panginoon. Tapos yung shinare pa po na si Paul for 3 days na parang yun po yung nangyari sa akin na wala na po akong pakialam sa palibot ko. Basta ang alam ko lang po, iba po yung nararamdaman ko. Meron tapos bigla pong lumuwag yung heart ko, yung parang gano'n. Kaya po nung third, excited po ako mag-testimony. Kasi grabe po yung Wow! ginawa ng Panginoon sa Ay, akin. grabe talaga. First day, okay pa, chill-chill lang. Second day, challenge si Lord. Third day, gusto na agad mag-testimony. Kagaling naman nun. Opo. Yung pinangalan nga po sa akin nung guide ko is yung Witness of Truth. Kasi daw po, kasi daw po, syempre, na-witness ko yung truth. Tapos during that time po, hindi pa sa amin sinishare po yung parang you need to share it to other people. Pero pag testimony ko po talaga, ganun po pala kapag napuno ka po, masyado ko pong excited na ipagsabi kung pagkaganon. Kaya sabi ko po talaga, nung nag-testimony po ako na from witness of truth, I will become a sharer of truth. Ganyan po talaga. And na-excite po ako na sa family ko po, inisip ko po agad sila. Yung parang, alam mo po yun, yung parang grabe talaga yung Alam mo na ginawa ng kung sino yung isi-sharean mo ng truth na naranasan mo. Kasi you ask the Lord sinabi mo, ikaw ba talaga, Diyos, kung totoo ka talagang, kung ikaw talaga, Jesus, ay talagang buhay, then magparamdam ka sa akin na tunay nga, ang Panginoon ay nagparamdam kasi totoo talaga siya. And that is how God moved in your life. Grabe talaga ang Panginoon. Sister Salam, sabi dito, Amen. basahin ko lang po dito sabi dito ng mga ka-abangers namin, sa amin po libre, di ba? Yung mga first timer, syempre, yung iba excited sa libre. Sabi dito, The Hub Paranaque, libre kape at pandesal. Pandesal, libre kape at pandesal. Sabi dito sa Abulog, libre ang
pandesal at basketball. Kasi kadalasan dito sa amin mga kabataan, and praise the Lord talaga, ito mga kabataan na ito ay nasishare ng salita ng Panginoon. Maging ano lang talaga tayo, persistent, persevering sa lahat ng ating ginagawa. Sabi pa ni Ninang Zali, yan po talaga ang literal na libreng kaligtasan. Di ba? Yan ay pinaka-the best na libre na ating mararanasan. Sabi ni Ninang, ay Tita Kasing, sabi niya, observer lang muna sa umpisa. Diyan talaga nagsisimula. Yes, first day yon, observer muna. Siya ayaw niya pa nga pumunta eh. Sabi naman ni Kuya Samuel, ni paring Samuel, sabi niya dito, ay, buti bumalik ka sa second day. Ayan, meron ka na tuloy encounter. Salamat sa Diyos. Siga din to eh. Sabi naman ni Pastor Dom Campoy, sabi niya, wow, ang galing ng fresh encounter mo kay Jesu Cristo. Praise God. Amen. Amen. Meron pa, mga comment pa kayo dyan, mga kakabangers. Sabi naman ni Sister Yolanda Hiao, amen, the truth shall set you free. Pag dumating ang encounter, di ka na papabayaan ng Panginoon at hindi niya talaga tayo iniwan, di niya tayo pinabayaan. Napawaw pa from Iligan, si Brother Kenny Dagisonan, sabi niya, sana ma-encounter din ng mga kababayan ko, ng mga Muslim dito sa amin sa Iligan, si Jesus. Amen. Sabi ni Pastor Dong, John chapter 1, verse 1 to 14, Jesus Christ is not establishment Christ. Rather, He is the Word who became flesh and light to all. Praise be to God. Amen. Sister Salam. Ikaw, Sister Salam, nung na-encounter mo ang Panginoon, there was so much excitement, there was so much joy, at ikaw mismo yung nakaranas na punong-puno ka na, and alam mo sa sarili mo na yung kapunuan na inilagay ng Panginoon sa'yo, you have to pour it out. Paano nyo po naranasan na kayo naman din ang nag-share ng word of truth? Sige nga po, mga first time experiences mo. Opo. Since ano po, talagang ano po talaga, punong-puno po ako. Tinuruan po nila ako mag-devotional. So, nag-start po ako, nagde-devotional po ako every morning and every evening. Kasi nga po, gusto ko po talagang i-share yung mga ano ko. Especially po, yung target ko po talaga nun yung family ko po. And then, may mga time din po na pag ako na po yung kasi parang sinasama-sama na po nila kami, parang kumbaga ma-expose kami. Pag ako na po yung mag-share, may mga time pa din po na kabado po ako. Pero I always praise God po kasi by the time na mag-open na po yung bunganga ko, parang yung bunganga talaga, yung mouth ko, dire-diretso na po talaga yung pag-share po. Though, when it comes po sa Bible during that time po talaga, natatawa nga po ako nung nasa encounter kasi pag sinabing First John chapter 2, hindi ko po alam kung paano yan hanapin sa Bible. Yung parang ganun po. Kumbaga po, very new ako pagdating sa Bible. Kaya po, ang ginagawa ko lang po pag nagsha-sharing, hindi pa ako masyadong makakote ng mga verses pa. So, experience ko lang po talaga lagi. Yung para pong, di ba, parang kwentuhan lang po na ganito, ganyan yung nangyari sa akin. Ganun po yung lagi kong na-share po talaga. And I Yes. praise God po kasi madali po talaga, I praise God po and nagpapasalamat po ako sa Panginoon na yung pangalan ko po is ito, Salam. Kasi po ang dali ko pong makashare. Kasi ang una po lagi sa akin, kapag bago kong kilala, Salam, Muslim ka? Pag yun na po yung pag nagsabi po siya, Muslim ka, sigurado masishiran kita. Kasi doon na po ako mag-start eh. Muslim ako dati, tapos nakilala ko yung Panginoon, yung parang ganun po. Amen. Amen. Kaya yung pangalan mo, it's really a blessing. May purpose ang Panginoon. Bakit pangalan mo? Yan ang pangalan mo. Kasi maging yung mga bituin sa langit, pinangalanan niya, walang nawala ni isa. Ibig sabihin, God really has a wonderful plan and a wonderful purpose. At alam ko, sabi nga, di ba, na ikaw din mismo ang nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kamusta naman yung pag-reach out mo sa iyong pamilya? Um, Matagal ko pong pinag-pray talaga and after 3 years po, naisama ko po sila sa Cebu. Lahat po
ng family ko except ko dun sa may mga asawa na. Si Papa, si Mama, yung dalawa ko pong kapatid na sumunod sa akin. Tumira po sila sa Cebu for 3 years. And dahil dun po yung church na ina-attendan ko, so naka-attend po sila. Hindi ko po makakalimutan yung first ni Papa na nasyineran ko siya. Ano po talaga ako, sabi ko, Lord, ikaw po ang bahala kasi alam ko po na masyadong sensitive si Papa when it comes to sa religion, ganyan. Binigyan po ako ng wisdom ni Lord at ang una ko pong kasi sabi ko si Papa dapat ma-reach out kasi siya talaga yung Ah, pinaka-ano. So ang una ko pong tanong sa pinaka-head. kanya, opo, ang una ko pong tanong sa kanya, Pa, naniniwala ka Mm. ba sa Bible? Nakapagbasa ka na ba ng Bible? Parang gano'n. So, yun po, sabi niya, oo daw, kasi binabasa din daw po talaga niya. And sabi ko, ano pong masasabi mo kay Jesus Christ sa Bible? Parang ganun lang po yung mga ano ko sa kanya, tanong. And yung isa po na nakapag-ano sa akin na, pwede tong sharean si Papa. Nung sinabi niya po na si Isa, sa totoo lang, Mm. makapangyarihan siya. Kasi pinanganak siya na walang ama, sabi niya. So, maganon din po kasi yung ano nila. Si Isa, Mm. pinanganak ng walang ama. So, sabi niya, Yes. makapangyarihan si Isa. Sabi niya. So, Mm. doon ko po na ano na, Lord, ito na po yung hinihintay ko. So, unti-unti po, sineran ko si Papa hanggang sa sinabi ko sa kanya na nag-a-attend po ako dito. And praise God po kasi walang resistance kay Papa na ano, na kasi po bago Amen. po talaga ako nag-reach out, pinag-pray ko muna po talaga for Yes. 3 years sila. Mm. And yun po, Yes. sa madaling Amen. sabi po, naisama ko po sila. Tapos, Mm. nakapag-encounter Sister, din po yung kapatid ko. uy, ang galing naman, Ah, praise God. May tanong po kasi dito, noong na-encounter niyo po ang Panginoon, sabi niya dito, anong pagbabago na maliwanag na nakitang-kita sa buhay mo mula nang nagkaisa ang Panginoong Hesukristo? Ano daw po yung pagbabagong kitang-kita sa buhay mo nung na-experience niyo po ang Panginoon? yung humbleness po, na Mm. natuto po ako at nalaman ko po na hindi ko po talaga kaya kung wala yung Panginoon. Kasi po lahat po ng ginawa, nung na-encounter ko po yung Panginoon, naiba po yung tingin ko sa sarili ko yung parang pride na magaling ako, parang ganun po yung tingin ko. Bigla po talagang nawala yun. And lahat po ng ginagawa ko, talaga pong yung Panginoon po talaga yung ano ko na alam ko po na kung wala siya, hindi ko po talaga kayang gawin. Actually po marami din pong tinuro sa akin yung Panginoon. Unang-una po is yung pag-board exam ko po. Kasi syempre po sa board exam, talino, galing, galing, Yeah. kumbaga. Pero during that time po, bago po ako nag-board exam, binigyan po ako ng Panginoon ng verse. And that is Isaiah 41:10. And life verse ko na po talaga hanggang ngayon yun. Ang sabi po doon, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will help you and strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. So, during that time po, nung nagsasagot po ako sa board exam, hindi ko po alam bakit mental block po talaga ako. And that is 100 items. Nung binilang ko po yung sure ko, nasa 32 lang. So parang Mm. wala na po talaga akong masagot kahit anong gawin ko, i-recall ko, wala na po talaga. And God reminded me that verse. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. Kasi pwede po akong ma-dismayed Mm. kasi po 32 out of 100. Ang laki ng chance na bumagsak. So, yun po talagang ni-remind sa akin ng Panginoon. And nag-pray na lang po ako, Lord, you said in your word na hindi po ako madidismayed because you are my God. Kayang-kaya niyo po itong ipasa. Ako po hindi ko po talaga kaya. So, yun po. To cut the story short, pumasa po ako sa board exam and hindi ko po talaga claim na dahil yun sa nag-aral ako, dahil yun sa akin, dahil po talaga yun sa Panginoon. I became an engineer by grace po talaga. Wow, Tapos, praise God. opo. Tapos ano po yun po yung kumbaga pinakaunang ginawa ng hindi, yung pinakauna po pala yung na-encounter ko siya, na-feel ko siya, which is
the best. Pangalawa po, yun po, yung pinakita na naman niya sa akin that He is my God. Kaya niya akong tulungan. Hindi ko kailangang matakot, yung parang ganun po. And then po, nung naghahanap naman po ako ng trabaho. Nung naghahanap po ako ng trabaho kasi, um, marami pong, syempre first time po, kailangan ko po magkatrabaho. May isa pong company ako na pinuntahan, and then ang ganda. Sa akin po kasi simula nung ma-encounter ko si God, palagi ko po siyang kasama talaga. And may nakita po ako isang company na maganda. Sabi ko, Lord, gusto ko dito. Sana makapasok ako dito. So nagbigay pa ako ng resume. Pagtingin po nila sa resume ko, sabi niya, ay, hindi ka pa pwede dito. Ongoing ang project namin, wala kang experience. Yung isip ko po noon, anak ako ng Panginoon. Walang pwedeng mag-reject sa akin. So sabi ko po sa kanya, sa HR, sige lang po, itago niyo lang po, baka in case kailanganin niyo po, o at least po meron na akong ano sa iyo. Tapos nung bumaba po ako, 11th floor po kasi binilang ko pa, 11th floor. Tinaas ko po yung kamay ko. Sabi ko, in the name of Jesus, magiging company kita. Tapos ganun po, yung parang ano. And to cut the story short po, na-hire po ako dun sa company na yon. Amen. And it's Praise because God. of God. Oo. Opo. Amen. Tapos po, nandun na po ako sa company. Since galing sa Panginoon, alam ko po na pinapatnubayan niya ako. Nagagawa ko po yung best ko in every project na binibigay po sa akin. And may one time po na busy po talaga kami masyado. So nakalimutan ko po, minsan po nag-skip na ako mag-life group kasi nga po busy sa ano. And God reminded me again. One time po, nandun kami sa may powder room, nakasabay ko po yung HR. Sabi niya, di ba ikaw si Salam? Sabi ko, opo. Bakit po? Alam mo ba, para talaga to sa yung work na to. Sabi ko, bakit po? Sikreto lang natin to, ma'am ha. Kasi nung i-hire ka, hindi ka naman talaga hire. Sabi niya. Sabi ko, ha, bakit po? Kasi yung for hire kasi, 5 lang. Tapos nung magpapapirma ako sa manager, may kausap daw po. Tapos pirma lang po ng pirma. Nakapaipit po pala sa last yung resume ko na napirmahan. Ay, So sabi niya, natakot daw po siya. oo. Since graduate naman daw po ako ng civil, Mm-mm. inire na lang daw po ako para wala na daw pong ingay. Sabi niya, so, dun po, niremind ako ulit ng Panginoon na, Salam, hindi dahil sa'yo, bakit ka pumasok? Dineclare mo to, binigay ko sa'yo. So, ano, and start Grabe. po nun, Oo. kaya nga po, Dati grabe po your confidence talaga. is in yourself. Pero nung time na-encounter mo ang Panginoon, your confidence is already in the Lord. Sabi ni Pastor Dom dito po, sabi niya, ang tunay niyo po na nasumpungan ay hindi po bagong relihiyon, kundi bagong relasyon na si Kristo mismo. Pagkat hindi po si Kristo Jesus relihiyon, hindi rin po siya nilikha pagkat siya po ay co-creator and not created. He is the beginning and the perfecter of our faith. Hebrews 12 verse 2. Praise God, grabe. Amen. Grabe ang ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay niyo. Gusto niyo po bang may babasahin po akong ano sa inyo, message. Hindi niya lang talaga na-send yung kanyang video kasi wala siyang signal. Meron siyang surprise message para sa inyo, si Jekonaya. Jekonaya. Tama po ba, Jekonaya? Opo, Jekonaya. Sabi niya po dito, hello honey, I always thank the Lord every time I remember how the Lord molds you to become the Proverbs 31 woman. He wants you to be and how he molds us to become one of his kingdom. We have experienced many downs in our marriage, but through his faithfulness, we survive and enjoy this gift every day. As we pursue the calling of the Lord in our lives, may our lives be a testimony of our marriage motto, hand in hand,
heart to heart. Together, we will serve the Lord. I miss you, honey. The Lord keeps you with Talita. I love you. See you soonest. Wow. Sige nga po, kasi alam ko, oh, tama na yung kanina. Tama na yung kanina. Paano dumating itong inyong husband? Kasi meron kayong long time relationship. How was it? Ang Diyos ay kumilos sa panahon Amen. ng buhay. Amen po. Kasi po, hindi po talaga kami dumaan sa boyfriend-girlfriend relationship. During that time po is keyboardist po siya sa church na ina-attendan ko din po. Primary leader po ako doon. And meron po akong 8 years relationship during that time. Pero ano lang po kasi sa akin nun is yung naging Christian din po siya kasi sabay po kami nag-encounter nung ex ko. Ang problema lang po is magkaiba po yung heart namin when it comes to winning people. Siya po kasi hindi masyadong nakuha po yung vision na yun. Minsan po nag-aaway po kami na about doon sa time kasi mas na-spend ko yung time ko doon sa mga taong wini-win namin. So, nag-pray po ako sa Panginoon na, Lord, ang gusto ko pong maasawa is yung kakasama ko po sa ministry. Kasi I don't want to be alone anymore. Meron nga po akong boyfriend noon, may karelasyon ako, parehas po sana kaming Christian, pero hindi po pantay yung gusto namin. I mean, when it comes to winning people. So, nag-pray po ako. And then, medyo mahaba po yung story namin na love story po talaga ni Jeko. Pero, to cut the story short po, nung nag-pray ako about marriage, kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, pag inabot po ako ng 30, nawala pa po akong asawa, hindi pa nagpo-propose sa akin yung boyfriend ko during that time, hindi na po ako mag-aasawa, Lord. Ibubuhos ko na lang sa iyo yung buhay ko. Sabi ko noon. And before po ako mag-30, May po ako magta-30, February po, binigyan niya po ako ng word. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigay mo na sa akin pangalan na. Ayoko na pong magkamali. Ayoko na din pong sabi ko, ayoko nang malito kasi matanda na po ako. Abutin na ako ng 30. So, nag-pray po talaga ako. Natakot din, So, nag-pray po ako na kay Lord. Binigayan niya po talaga ako ng word. Ang binigay niya po sa akin, Jezreel. Yung Jezreel. Yun po. Yes. So, sabi ko, sino po kaya itong Jezreel? Kasi po si Jeko, hindi po kami close ni Jeko Naya. Hindi po kami nag-uusap sa church. Parang tipong hi lang. Ate pa po yung tawag niya sa akin kasi nga po mas matanda ako sa kanya. Opo, in Cebu. Opo. So, maganda po yung pagka-reveal sa akin ng Panginoon kasi nung nagka-campus ministry po kami, sumama po si Jeko. And yung pangalan niya po sa cellphone ko, sa phone book, Jeko, G-E-H-C-H-O. Nakitext po siya sa akin. Sabi, Ate Sam, pa-text naman. So, binigay ko po yung phone ko sa kanya. Pero may word na po ako noon na Jezreel. Hindi ko po alam yung complete name niya. Jeko lang po siya, kilala ko siya as Jeko. Nung nagtitext na po siya, sabi niya sa akin, hala, minorder ni Ate Salam ang pangalan ko, mali ang spelling. So, hindi ko po siya pinansin kasi hindi nga po kami close. At saka Tapos, ate ka niya. ate, opo, parang ganun po yung tingin ko sa kanya. Brother, ano ka? Tapos meron pa akong pinagpipray na iba po talaga. So, nung binalik niya po sa akin yung phone ko, tiningnan ko. Pagtingin ko po inedit niyo po pala, inedit niya po yung name niya na naka-phone book, kinumpleto niya po yung pangalan niya. Jeconaya Jezreel P. Mulato. Nung nabasa ko po yung Jezreel, kinabahan na po ako masyado. Sabi ko pati, kasi po sa totoo lang po, hindi ko po talaga siya gusto during that time. Kasi nga po, syempre, meron akong 8 years. So, meron po siyang 5 years na karelasyon din. Kaya sabi ko, hindi ito. So, kinabahan po ako. Hindi ko po alam bakit kinabahan ako or ano kasi wala po sa isip ko na siya. And then sabi ko po sa kanila, ay, ang sakit ng tiyan ko, uwi mo na ako. Kasi parang hindi na pa ako mapalagay. And nag-battle po talaga ako noon eh. Kasi, yun nga po, mahal ko pa yung ex ko.
Tapos pag nagso-soaking prayer po kami, lagi siyang nasa unahan, nagki-keyboard. So masyado po akong na ano, lagi po akong sa pinakalikod, pray ng pray, Lord, kung siya talaga ano, ito po yung talagang ultimate ko na sinabi ko sa Panginoon, ultimate na naman. Sabi ko, Lord, kung siya po talaga, kasi nga, Lord, kung siya po talaga, pag nirevealan mo po siya ng word, wala na po akong magagawa. I'll give up everything. Kahit po yung love ko sa ex ko, ipapaubaya ko na po. Kapag po naka-receive siya ng word na ako din, yun po yung prayer ko talaga. Na-challenge na naman ng Panginoon. Yes. So, after 1 week po, pinatawag ako ng pastor namin. Kinausap po ako. Sabi niya po, alam po kasi nila na po, ex-boyfriend ko noon yung una. Ang introduction po sa akin ni Pastor Sam, alam ko mabait si Jerry po yung pangalan. Okay lang naman po yata ang pangalan. Si Jerry, mabait siya, maalaga, nakikita ko naman. Kumusta kayo? Sabi ko, okay naman, medyo okay naman po, kaya ganyan. Tapos sabi niya, meron kasing nagpaalam sa akin. Sabi niya, gusto ko daw niya makilala, ganyan, ganyan. Sabi ko, sino po? Nung pinangalanan niya po na si Jeko, talagang umiyak na po talaga. Mm. Kasi po, yun po yung sabi ko sa Panginoon kapag niprebilan mo siya, wala na po ako magagawa, Lord. Kami na po. Yes. Mic drop. So, yun, ako, wala na, give up everything. So, yun na po. And ang bilis po ng pangyayari kasi naset po ng March, naset na kasal namin ng December. Mm. And yan na po yung nangyari. Wow. Parang bigla. Alam mo yung... So, before po nag-May, Sige, sige. na magta-30 ako, March, meron na nag-propose sa akin. Wow. Thank you, Lord. Ang galing naman nun. Praise God. Alam mo yung mga single. Praise Dahil God, sa bro. ating mga comment section, tawa kayo ng tawa, relate na relate. Parang kayo ang nakaka-relate o meron kayong tinatag na single dyan. Sige nga, basahin natin. Basahin natin. Sabi ni Maria Raso, single yata to. Sabi niya dito, my name drop si Lord. Shout out pa. Actually, sometimes, alam na natin pero hindi natin pinapakinggan. Yung mga ganyan, yung part, di ba? May pa-ate-ate pa nga, ate-ate ka dyan, manliligaw ka na. Sabi ni Sister Yolanda, ate-ate na naman. Sabi ni Maria Rasa, mag-campus ministry na daw ulit sa college daw. Ayun, oo nga, naalala ko din. Idea again, Maria Razo from Jonalyn Calninyalga. Sabi naman ni Sister Yola, to kasi mga kaabangers itong mga to, mga keyboard warriors itong mga ito. Sabi ni Sister Yolanda, wow, galing talaga ni Lord, very specific pag nagbigay ng partner. Sabi naman ni Bishop Joey Lapitan, ultimate talaga, praise God, amen. Wow, sabi ni Bishop, naiiyak kasi, love na love kasi. Naiiyak kasi, love na love kasi. God orchestrated talaga. Sabi ni Tita Kasing, sabi naman Sister Yolanda, wow, ganda ng love story. Basta si Lord ang nag-orchestrate, panalo. Part 2 po, love story naman. Grabe, no? Actually, when we ask God, when God gives us, ang Panginoon ang ibinibigay niya sa atin, lalo na kapag nagda-doubt tayo, nag-fear tayo, nag-aalangan tayo, isa lang yung para sa akin personally, if it is God's will, you don't have to defend it. Because the Lord will defend it for you. At maganda din yung ginawa ni Jeko, ni Brother Jeko. Nagpaalam siya sa pastor, hindi sa dumaan sa bintana. Dumaan siya sa tamang pintuan. Praise be to God. Yes. Sister Salam, ngayon na may asawa ka na, may anak ka na, how is it working in the kingdom of the Lord? Having beautiful feet,
preaching and sharing the word of God. Sige nga po, mensahe niyo po para sa bawat isa na nakikinig sa hapon. Para po sa mga nakikinig po, always ano po, kasi po yung sa akin po na nangyari sa buhay ko po, talagang trinay ko lang, eh, nauna po is trinay ko lang po talaga na i-welcome yung Panginoon sa buhay ko. And ang Panginoon po talaga hindi po tayo i-fail. Talaga po, yun po talaga yung gusto niya na talaga makilala po natin siya. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon na yun din po na dapat i-pray po talaga natin yung partner natin in life kasi napaka-importante po talaga yun. Especially po when it comes to the ministry po. Kasi simula po nang naging asawa ko po si Jericho, mas lalo po talagang kumbaga, yung mga dati kong nagagawa noon, mas pa po sa ngayon. It is because dalawa na po kayong pinag-isa ng Panginoon is mas marami pa po kayong kayang gawin, especially po kapag in line yung heart niyo po. Kumbaga, parehas po yung heart nyo when it comes to sharing, when it comes sa mga tao po, and sa ministry. Napakaganda po talaga ng mangyayari. Hindi isa po yung buhay namin kasi po hindi po kami nagdaan as boyfriend and girlfriend. Marami po kaming adjustment talaga nung una. But because it is the Lord na nag-isa po sa amin, may mga time na hindi kami nagkakasundo. At at the end of the day po, nire-remind kami ng Panginoon na siya yung nag-isa sa amin. Ibig sabihin po, kailangan, kumbaga, the best po talaga yung galing sa Panginoon. Kaya po, praise God po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigay niya, kumbaga, galing talaga sa Kanya yung asawa ko. Kasi, lalo na po si Jericho, kasi grabe po talaga siya, nag-stand po talaga siya para sa amin. Kapag may mga time po talaga na nangihina din ako, especially nung may napagdaanan din po kasi kami. Pero nakita ko po talaga man of God po na leader po ng pamilya. And isa po yan sa pinaka-importante po na kumbaga ang maasawa natin is doing the ministry. Amen. Amen. Ako, nakita ko dyan sa love story mo, raise your standard. Yung standard ng Panginoon, yung masunod sa ating mga buhay. Kasi when we feel, di ba, yung feeling natin, pwede ka naman mag-hold dun sa past mo eh. Pwede ka mag-hold dun kasi emotionally attached at saka yung long time together. Yun yung pwede mong panghawakan doon. But because sinunod mo yung ano ba talaga yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga sabi, di ba, when you ask, the Lord will give it to you. When you knock, the Lord will open it up for you. When you seek, talagang magbibigay ang Panginoong Diyos sa buhay mo. And always, every time yan, even in asking a partner in life, or gahanap ka ng trabaho, or anuman ang direksyon, or anuman ang gusto mong gawin sa buhay mo, palagi yan dapat naka-align dun din sa plano at kagustuhan ng Panginoong Diyos sa iyo. Kasi kapag ang plano ng Panginoon nakaangkla sa buhay mo, hindi ka mapapahamak. Bakit? Kasi He will never leave you. He will never forsake you. At the Holy Spirit is always there to guide you. Sasamahan ka niya. Kapag tumatayo ka sa tama, sa righteousness ng Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. Kapag tumatayo ka sa plano ng Panginoon, ang Diyos din ang magpro-provide sa lahat ng iyong pangangailangan. Kaya it's very important. And sa mga single ngayon, syempre, iba yung kwento ni Sister Salam. Iba yung kwento ko, iba yung kwento nating lahat. Pero palagi natin tandaan sa lahat ng kwento at sa lahat ng aspeto ng buhay natin, it must always bring glory to Jesus Christ. Sabi nga ni Pastor Don kanina, hindi relihiyon ang natagpuan mo. Ang natagpuan mo, Sister Salam, ay relasyon mo sa Panginoon na nagbago sa buhay mo, nagbago sa pamilya mo, at ikaw din mismo ay nagbabago ng buhay pa ng ibang mga tao. Any more message bago tayo matapos mensahe para sa bawat isa? Let's challenge everyone. Let's encourage everyone. Tayo ay maging mabubuti at magagandang mga paa
No? Beautiful are the feet of those who bring the good news. How does God move? How did God move in your life? Sige po. Ang challenge ko po for everyone po, just do the will of God. Ano po yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Kasi lahat po ng kailangan mo, lahat po na makakatulong sa iyo, talagang isusupply po lahat ng Panginoon. And you will, if you want to experience how God worked, and isama po natin siya sa lahat ng desisyon po sa buhay natin, maging sa trabaho man yan, sa pag-aaral man yan, sa problema, sa marriage or relationship po. Kapag sinama po talaga natin yung Panginoon, even sa and doing the ministry lang po, yung alam na po kasi ng Panginoon kung ano po yung kailangan natin. So, ang sa atin po talaga is to trust and to do the will of God. And that is to do the ministry, to share the word po. And I am very sure po na lahat po ng pangangailangan natin ay ibibigay niya po sa amin in a perfect time. So, I hope po each one of us po, lahat po ng tinawag ng Panginoon, hindi po tayo tinawag lang para lang po makilala siya, kundi po para ipakilala siya sa lahat po, dahil hindi po natin alam na marami po ang nangangailangan sa Panginoon. May mga time po na akala po natin masaya yung isang tao, nasa kanya na ang lahat ng materials when it comes to materials. But alam ko po na by the time na gawin po natin yung will ng Panginoon, and it is to share His love to them. Alam ko po na kailangan po mamumove po talaga sila. And yun na nga po, kapag gusto nyo po na ma-feel how God will move in your life, just trust in Him and do the will of God. Amen and amen. Mga ka-abangers, kayo po ba ay pinagpala ng Panginoon sa mensahe ng buhay ng ating kapatid na si Salam? Salam, may paslang. Salam, Bisaya kasi ako, tapos napunta ako sa Ilocano, nahahalo-halo. Salam, Molato, praise God. Amen. Sabi niya dito, mga ka-abangers, ulitin ko lang, sa Romans 10:14 to 15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Amen and amen. Mga ka-abangers, maging makulit tayo, maging persistent tayo, maging pursuing tayo. Bakit? Kasi hindi natin alam, meron pang isang salam na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Meron pang isang Samuel, si Ruela, na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Meron pa tayong mga kapatid, meron pa tayong mga magulang, meron pa tayong mga mahal sa buhay na nangangailangan nitong katotohanan na ito. Ano ang ating gagawin? Walang iba kundi ipahayag ang salita ng Panginoon. Sabihin mo dyan sa comment section, yes Lord, I will go. Yes Lord, I will go. Amen. Marami pong salamat, Sister Salam. Meron ka pang any parting words you want to share? Wala na po. Gusto ko lang pong kumustahin yung asawa ko. I miss you, honey. Malayo po kasi siya. Para sa kanya yun. Asan po ba siya? Nasa Leyte po. Okay. Maghiwalay kayo. Panalangin Opo. mo na malapit na lang ang inyong mga trabaho. Hindi kayo magkalayo. Opo. By the way po, nagpapasalamat din po pala ako kila Pastor Ray, Pastor Dante,
Pastora Mai and Pastora Vange. Sila po yung church po na nakonekan namin nung pag-uwi po namin ng Bicol. And we are so blessed po sa And of course po sa inyo and kila Pastor sa NLBF family po and sa The Hub of Christ, ano naman po. Na-bless po talaga kami ng mag-asawa nung nag-attend po kami sa Baguio. So thank you po. Salamat Amen. Panginoon. Building Bridges Leaders Training. Amen. Praise the Lord. Makakarating kami ng Kamsur. Mag-BBLT tayo doon. Nag-schedule ako. Hindi. Sige nga po, sisters. Salamat niyo po mga ipag-pray lahat ng nakikinig sa hapon na ito. And I will be praying for you. Sige po. Okay. Father God in heaven, Lord, we thank you, God, for this day, Lord. Thank you, God, for this opportunity, Lord, na ma-share ko, Panginoon, how you move in my life, oh God. Lord, I pray, God, na sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nanonood, Panginoon, I pray that they will also experience you, Panginoon, Lord God. And I pray also, Lord, na you reveal yourself, Lord God, sa kanila ng parehas po ng pag-reveal niyo po sa akin, oh God, na ikaw po ay buhay, ikaw po ay totoo. You are the truth, oh God. Lord, thank you even, Lord God, this platform, Lord, na ginagamit mo po, Panginoon, upang masaksihan po ng lahat, oh God, na yung buhay po ng mga tao, Lord God, na nakilala ka, kung gaano ka ang pagmamahal mo, Panginoon, na walang hanggan, oh Lord God. Lord, I pray, Lord, that you will continue to bless this platform, oh God. I pray, Lord God, sa yung mga tao, Lord, na gumagawa nito, Lord God. I pray, Lord, na i-bless mo pa po sila, Panginoon, oh God. And I pray, Lord God, na magpatuloy po ito, Panginoon. And even, Lord God, magamit po ito, Lord God, na maabot pa po, Panginoon, kahit malayong lugar, oh Lord God, through this platform, oh Lord God, daily life sharing, oh God. Even, Lord God, kaya thank you, Lord, na binigyan niyo po kami ngayong araw na ito, Panginoon, ng time, Lord, to have this, oh God, even the place, Panginoon, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ay dakila, Lord God. All praises, adoration, oh God, belongs to you alone, Lord God. Thank you for everything. And I pray, Lord, na patuloy mo po kaming gamitin, oh God, to reach out people, oh God. Patuloy niyo po sanang itouch ang heart ng bawat isa, God, na mag-share at i-share, oh God, gaano ka, how yung love mo, Panginoon, sa amin, oh God, and ma-share po, Lord, makapashare po din po kami ng blessings to all people, Lord God. Thank you for everything, Lord. We praise you, God, and also, Lord God, we pray, Lord God, na lahat po ng nakikinig, Panginoon, I pray, Lord, na patnubayan niyo po sana sila at patuloy niyo po, Panginoon, itouch ang heart nila, O God, to seek you, Lord, and to serve you, O God. Thank you for everything. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Father God, salamat o Diyos sa buhay ni Sister Salang, O God. Salamat sa buhay ni Brother Checo at sa kanilang anak na si Talita, Lord. Salamat, Panginoon, dahil tunay kang dakila sa kanilang mga buhay. Lord, how you orchestrated the life of Sister Salang. I believe, O God, na lahat, Panginoon, ng kanilang pangangailangan ay ibubuhos mo sa kanilang mga buhay at hindi nila mararanasan na sila ay magkukulang, hindi nila mararanasan na sila ay mawawalan, kundi, Panginoon, sila ay pag-uumapawin mo, Panginoon, dahil higit mo silang pinagpala, O Diyos. Salamat, Lord. Ilayo mo sila sa kapahamakan, ilayo mo sila sa mga sakit, O God. Palitan mo, Panginoon, ang lahat ng ito, O Diyos, ng pagpapala na nagmumula sa iyo. At Lord, habang sila ay humahayo at nagpapahayag ngayong mga salita, I am praying, O God, na sa bawat tao na kanilang mahahawakan, Panginoon, bawat bagay na kanilang madadampian ng kanilang mga kamay, ito ay magiging pagpapala mo sa buhay ng iba. Salamat, Lord, sa napakagandang mensahe, sa napakagandang kwento. Hindi man siya panandali ang pinagdaanan, napakarami mang tao ng naranasan, Panginoon. Pero Lord, maraming salamat because your truth has set us free, O God. At yung katotohanan na yan ang aming lalakaran sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dito sa DLS. Salamat sa lahat ng tumikilos at gumagalaw, maging sa mga audience, O God, sa mga listeners.
watchers, viewers namin, Panginoon, sa DLS, Lord. I am praying, oh God, na sila rin mismo, Panginoon, ay makaranas ng iyong dakilang kaligtasan, oh Diyos. Salamat sa pag-iingat mo kala Pastor Dong, kila Pastor May, at sa lahat ng aming mga pastor, sa lahat ng iyong mga lingkod, oh God. Sila ay pag-ingatan mo, sila ay patnubayan mo at pagpalain mo sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, mga Amen. kaabangers. Kayo ba ay may kwento na gusto ninyong ipahayag? Or meron kayong kakilala na ang kwento niya ay tunay naman ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay? Maaari niyo po kaming kontakin dito sa Daily Life Sharing, or you can contact Maria Razo. At bukas, kita-kita tayo muli, mga kaabangers, dahil bukas meron na naman tayong isa na namang segment at tayo ay makakapakinig ng salita ng Panginoon. Salamat, Sister Solang! Salamat, Thank you po. everyone! Thank you. Shout, shout, shout! Thank you po. Thank you, everyone. See you all tomorrow. And again, I am Pastor Patricia from the Hub of Christ, Abulog. God bless. See you tomorrow.